Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong reaction dito. Ito marami nagpasa sa akin eh. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik ng original na Ghost Hunter ng Luzon. Original na. Ito, nakilala kasi ito si Beams Ghost TV. May kaibigan duwende to eh, si kaibigang Jan, 'di ba? Doon siya nakilala. Anyway, so tinitingnan ko, ang baba na ng views niya. Siguro matagal siyang nawala, no? Kaya siguro nahihirapan din makarecover yung channel kasi ang tagal ng absence niya eh. So ito yung video na pinapareakan sa akin. Hindi na sila nakauwi ng buhay. May something familiar dito sa video na to eh. So panoorin natin to mga kababayan ko. Ano ba yung familiar sa video na to? Bilang simbolo ng kanilang alaala at sa bungad pa lamang ng daan ay tatambad sa iyo ang napakalawak at napakaganda. Men, ano to eh, carbon copy ka ni Just Clint eh. 'Di ba? Ginagaya mo, hindi ka naman ganyan eh. Alam mo kung ba't obvious na nang gaya ka? Hindi ka ganyan. Minsan nga nagra-rap ka pa pagka nag-i-intro ka ng video mo eh. Hanap tayo ng video mo dito ha. Yung mga lumang video mo. Hindi ka naman ganyan pero bigla mong ginaya si Just Clint. Ano ba yung mga video mo dati dito? Ito, katulad nito, no? Saan ka na? 1 year ago. Paano ka mag-intro? Takbo tayo! Bunta mga dito nga po pala tayo sa Diba, pagitan ng bunga. ganyan ka dati magsalita, ang bilis-bilis eh. Tapos ngayon, ganito ka na. Natanawin, ngunit sa loob nito ay may nakatago na malungkot at makasaysayang kwento. Ginagaya mo, ito mo si Just Clint magsalita. Medyo malayo ito sa sentro. Men, gumawa ka ng sarili mong style. 'Di ba? May trademark ka dati na minahal ka ng tao, doon ka mag-stick. Wag kang gagaya ng style ng iba. Yes, yung pag-go something, pare-pares naman tayong gumagawa niyan eh. Pero tayo may kanya-kanya tayong style. 'Di ba? Yun daw sa pagkakadili, hindi ikaw ito. Minsan babae, minsan bata umiiyak. Eh, pinumpisan yung site na yan, yung basketball po. Opo. Mayroon sinunod din na ng bantay dyan, hindi nakatulog yung nabi. Pinaramdaman po. Oo, kaya hindi na umulit na bumalik. Ng buwang Suarez Milibana, so malakwelbas. Ayun. Dilina, Pipas. Ginagaya mo talaga style ni Just Clint eh. Today, I'm going to explore Cabanatuan American Memorial Park. Natapos noon ng Bataan Death March at sumuko ang 10,000 sundalo ng Amerikano sa kamay ng mga bandidong Hapon. At dito mismo sila ikunulong ng mga panahon iyon. At ang 500 sa kanila ay mga sugatan. At dito mismo sila idinala. Ikinulong sila dito at pinahirapan ng mga bandidong Hapon. Alam mo ang problem dito, na halata na mukha ka lang pera, na hindi mo naman after yung ganyan. Unang-una hindi ka nag-i-improvement eh. 'Di ba? Wala kang magandang camera. Daig ka pa nung mga nagsisimulang ghost hunter pa lang. Let's say katulad ni Sir Retzel. Ang liit-liit ng subscriber ni Sir Retzel pero yung camera niya quality. Kasi nasa puso niya yan eh. Ikaw hanggang ngayon, hindi pa rin nag-i-improve ang video mo. Ilang taon ka na sa YouTube, men? 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi lumalaki ang channel. Lumalaki ang channel mo. Masama, hindi nag-i-improve ang video mo. 'Di ba? Kasi yung pag-improve ng video natin, yun yung pwede nating ibalik sa audience na sumusuporta sa atin eh. Hindi man natin sila mabayaran, 'di ba?
sa suportang binibigay sa atin or hindi natin masuklian kahit dun man lang sa quality ng ito, same na same ang quality ng video mo pa rin eh. Mahangin pa rin yung ano, hindi ka man lang bumili ng kahit wireless mic, di ba? Mahangin pa rin yung sa dami ng pera na nakuha mo. Di ba, men? Okay naman ito, itong ginagawa mo, itong first part na to maganda, dinidiscuss mo yung ano, pero sa caliber mo na YouTuber, yung 392k subscribers, oh, di ba? Dapat ano eh, malaki na rin dapat ang improvement mo eh. Makikita mo yan sa videos ni, sino nga yung YouTuber na namatay na may leukemia? Si Eman ba yun, ni Medes? Yung unang video niya, ang pangit. Yung kauna-unahang video niya, hanggang sa dumating yung time na dumami ang subscribers, gumaganda yung video. 'Di ba? Ito, min, anak ng patola naman. Masasaya ang mga bandidong Hapon Mahangin pa yung sound na ano. dahil akala nila ay nagwagi na sila sa Pero hindi ko naman imamassacre itong video mo. Maganda naman, may history kang dinidiscuss eh. At yun ang importante, yung kapupulutan ng impormasyon yung video. labanan at makakauwi na silang buhay sa kanilang bansa. Ngunit nagbalik si MacArthur kasama ang libu-libong sundalo Gusto ko ito, may history kang... ng Amerika at nang dumating sila sa Pilipinas, tahimik nilang isinagawa ang misyon at ang ibang sundalo ng Amerika ay nagsanib kasama ang sundalo ng mga gerilya ng mga Pilipino. Pinuntahan nila noon ang lugar na kinatatayuan ko ngayon para iligtas ang 500 sundalong Amerikano na mga sugatan at nakakulong. At walang kamalay-malay noon ang mga bandidong Hapon na sa gabing iyon ay sasalakayin sila ng Bandidong Hapon? Ba't mo sinabi bandidong nagsanib Hapon? na puwersa ng sundalong Amerikano at sundalong Pilipino. At matapos na nga ang 23 kilometro Imperial soldiers yun eh, yung sinabi mo bandido. ang paglalakbay nila ay narating nila itong lugar. At nang pumuntok na ang dilim ay tahimik na nilang pinasok ang lugar na kinatatayuan. Isa sa natutunan ko kay Just Clint, no, yung ginagaya mo. Actually, ano eh, naikwento ka kasi sa akin ni Just Clint. Ito ka eh, no, nag-comment ka, sorry ayan, disclaimer muna tayo. Di ba? So ito ka kasi, naikwento ka sa akin ni Just Clint. Sabi ko, trompa mo ba to, bungo? Sabi sa ni Just Clint. Si Beams Ghost TV yan. Gusto ko siguro makakolab, sabi kong ganun. Yan yung may manananggal, no? Yan, no? Sabi, dito sir sa Pampanga, nagpe-presenta ka kay Just Clint eh. Gusto mong makakolab kay Just Clint. Di ba? Ngayon, napansin ko na kung bakit mo siya ginaya. Siguro nagandahan ka sa video ni Just Clint. Wala namang problema doon. Kahit ako din, gusto ko rin gayahin si Just Clint. Kaya lang, lalagyan ko na sarili kong style. Actually, siya yung nagtuturo sa akin eh. Kaya napansin niyo may voice over na ako. Unti-unti ko ina-absorb yung tinuturo sa akin ni Just Clint. Kasi maganda naman talaga yung video niya. Pero yung tone ng boses niya, yung point na gagayahin ko pa yon, 'di ba? Hindi na sa point na gano'n. Maybe yung format ng videos niya, pwede naman yon. Ngayon, dito, kaya ko nasabi yon, dito, yung intro, mas maganda sana i-concise natin eh. Kasi ang tagal ng, yes, na-appreciate ko yung, yung pagbigay mo ng impormasyon. At noon Pero ang tagal-tagal ng discussion mo eh, pwede mo namang i-shortcut yan na, nandito nangyari yung mga Hapon, sinugod ng mga gerilyang Amerikano. That's it. Tapos na. Yun na yung gist eh. Hindi ka naman information channel para i-discuss mo lahat ng in detail. Basta magkaroon lang kami ng idea na, yan pala yung dyan niligtas yung mga prisoners of war. 'Di ba? Salamat at natutunan namin sa iyo. Pero yung mga detalye na sinasabi kasi na dito, sila ng pagkakataon ay dito na sila nagsagawa ng hakbang. Na sorpresa ang mga sundalong bandit. diba? Pero some of your audience siguro may enjoy ito. Pero ako, pinanood kasi kita dahil do sa ghost hunting mo eh. Hindi dahil dito sa history information. Ayun ay sa akin lang naman. 'Di ba? As an audience kasi kilala kita as paranormal content creator. Anyway,
ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Maaga pa nang ako ay bumiyahe. Pucha, pati itong shot na to Just Clint to men oh. Di ba? Ganyan din si Just Clint to. Kaya umaga pa lang, bumiyahe na kami. Ay, nako. At sa mahigit kumulang 3 oras ay narating ko na ang lugar. Sa pagpasok pa lang ay kinakailangan mo maglakad ng mahigit kumulang 300 metro bago ka makapasok sa loob. Habang papalapit ay kikilabutan ka dahil dito ay Kahit GoPro man lang men, oh. Di ba? matatanaw mo na ang bandera ng Pilipinas at ng Amerika bilang simbolo ng sila ay nagkaisa. At sa likod naman nito ay makikita sa isang mahabang konkretong bato ang nakaukit na mga pangalan ng mga sundalong Amerikano na lumaban at nagbuwis ng buhay para sa mga Pilipino. Ito yung mga pangalan ng mga Para sa Pilipino. Doon na tayo sa mismong investigation. Talagang abandonado na siya, guys. Pasok pa lang, guys. Meron na mga kailangan. Grabe, guys, oh. Ang dami mga basag na bote. For the fast, kailan ba ako nag-start mag-vlog ng mga ghost hunter? I think 2022, 2023, 2024. Sa 3 years kong pagbablog, ang nakikita akong kadalasang pagkakamali ng mga fake ghost hunter, yung palaging yung palalabasin na kailangan may mangyari. Na kahit hindi naman dapat. Yung katulad dito, lahat na lang bibigdilin. Mukhang pinaulanan to ng bote. Hindi ko alam kung sinadya to o pinagbabato. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo yung paligid niya, puno ng bubog, saka mga boteng basag. Kasi yes, nag-get na namin Babad ka na dyan 'Di ba? I-describe mo, maraming boteng basag dito. Tapos, next, tayo? As an audience ako, video ko hindi rin naman perfect. 'Di ba? Kaya lang, pag napapanood ko yung iba, syempre, gusto ko kasing, fast pacing Ako din pagkukulang ko din yan. 'Di ba? Gusto ko rin matutunan yung ganon. Kaya lang, sometimes, may mga bagay na, alam mo yung gustong-gusto mong ipakita. Yan din na sinabi sa akin ni Just Clinton yung tinatawag na murder your darlings. Yung, kahit may video ka doon na gustong-gusto mong ipakita sa tao, pero kung yun ay, waste of time lang at wala namang connect dun sa kabuuan ng, tanggalin mo na yon. Kasi daw, ang gusto ng mga tao ngayon, fast-facing. Lalo na sa mga audience na Pinoy, ang gusto niya mga yan, mabilisan ba, maano lang attention span yan ng mga Pinoy. Makikita mo yan sa analytics ng YouTube mo. Kung halimbawa, 30 seconds pa lang ng video, yun yung average views mo Ako, to be fair naman, umaabot naman ng kalahati ng video ko bago mag-alisan yung video ko. Ay, yung mga viewers ko. Makikita mo yan kung ano yung average view nila sa'yo. Kung gaano sila tumatagal sa video. Kasi ito, 1 minuto ka na nakababad ka pa rin dyan sa mga basag na bote na yan Grabe, ang daming bote. Mag-ingat tayo. Nawala namang importante doon. Di bali sana kung may iniimbestigahan ka doon sa basag na bote na yun, di ba? Kaya napapansin nyo, sinusubukan ko rin i-shortcut yung video katulad nung nasa Bacas River kami or do sa meron ako mga segment doon na fino-forward ko na. 'Di ba? Yung fast forward kasi talaga namang walang nangyayari. Pero at the same time, gusto kong ipakita sa inyo na nagtiyaga akong magbabad doon. Na parang pinapakita ko sa inyo na talagang ginawa ko lahat, makakuha lang na ebidensya, talagang wala. Kaya ang nangyari, pino-forward ko na lang. Oh, nakikiraan po.
Yung mga lababo agad ang bumungad sa akin na una kong napansin at ito ay mga sira-sira na. Ayan. Tapos dito sa Doon tayo sa investigation mo. Doon sa mismong investigation. Asan na ba yun? To, yung gumagamit ka ng EMF meter, sablay ka dito, men eh. Meron daw dito magpapakita kasi alam ni Sir yung pantay dito yung history nito. Ito, ang tagal mo ng nag-horror content. Mag-research ka naman kung paano gumagamit ng EMF meter. Diba? Hindi ka naman ignorante pagdating sa ghost hunting. Pero dito, men, di ba? O, panoorin mo. Sila doon na security sa may kabilang site na pinuntahan natin ng araw kanina. Isang daw baeng nagpapakita din dito. Dito, I'm so sorry, pero ginagago mo yung mga tao dito. Manluloko ka, Bims. Taasan ko na hindi ito paninira, patutunayan ko manluloko ka dito. Yun pala ang creepy sa istorya nitong place na to, guys. Didebunk kita dito. Ngayon guys, gagamit tayo ng EMF dito. Itong EMF na to ay pagka tumaas hanggang dito yung ilaw niya, ibig sabihin may madidetect tayo na entity. Wrong! Ang EMF meter ay hindi ginawa para makapag-detect ng entity. Ginawa ito para i-detect ang electromagnetic field sa paligid. Naniniwala lang ang mga paranormal investigator na ang multo ay gawa sa electromagnetic field. Kaya ito ang ginagamit. Hindi pa rin proven yun hanggang ngayon. 'Di ba? Theory pa lang yun. Kaya pag sinabing EMF detector, ang dinidetect lang nito hindi multo kundi electromagnetic field. Dahil may presence sa electromagnetic field yon, aanuhin na natin yon, iimbestigan kung yung ba talaga ay multo, paano natin gagawin yon? Kung nagre-respond ba yon? Sa kada tanong natin, yung pag sinabi mo na, pwede bang pailawin mo yan pag nandito ka at umiilaw? Hindi pa confirm, pero possible baka multo yon. Possible pa lang. 'Di ba? Hindi ginawa ito para makadetect ng entity. Ito ginawa para makadetect ng EMF. Meron po ba na entity dito? Pwede po ba magparamdam sa aking EMF? Nice. Sige po, magparamdam po kayo. Tamo? Ginagago mo yung mga tao? Ginagago mo yung mga tao dito eh. Manluloko ka talaga eh. Meron nga dito. Meron daw. Pero yung thumb mo nakadikit sa sa button ng EMF. Hindi dapat ganyan pag gumagamit ka ng EMF reader. Dapat ilalagay mo lang yan sa isang tabi. Para saan, 'di ba? Ginagamit ng EMF, ilalagay mo lang diyan para dumistansya tayo just in case na baka mamaya tayo yung nakakapag-cause nun. Pwede yung dala-dala nating cellphone o pwede yung dala-dala nating camera. Yung at least kahit malayo man lang sana, kahit man lang isang dipa. 'Di ba? Pero yung ganyang hawak-hawak mo tapos nakababad pa, ano ang purpose? Dito pa nga lang huling-huli ka ng peke ang ginagawa mo dito eh. Manluloko ka talaga eh. Kinikilabutan din ako, guys. Alam mo kung ba't na booking ko na peke itong ginagawa mo? Panoorin yung EMF niya. Dito po ba sa CR? Namamatay, di ba? Ano yung EMF ko kung dito ka banda sa CR? Tapos, Oy! ako din ha, gagawin ko din yan. Bubuksan natin EMF meter ha. May multo ba dito? May multo ba? May multo ba dito? Uy, meron! Pailawin mo nga yan kung manluloko si Beams. Pailawin mo. Pailawin mo kung manluloko si Beams. Uy, manluloko nga! Kasi mga kababayan ko, although na hindi niya, kasi maririnig mo ang click nito eh. Every time kasi na bumubukas ito, nagka-calibrate yan, pumapalo talaga yan. Ang ginagawa ni Beams, pinipindot niya ng slide para hindi mag-click. Yung talagang pindot lang na hindi nyo maririnig. Yan o, katulad yan, namamatay. Pag binitawan ko, papalo yan. Napapansin niyo yung thumb niya,
yung hinlalaki niya, nandun lagi sa may, ano, sa may pindutan ng EMF. Di ba? Namamatay. Pagka ang EMF ay bukas, ganyan lang yan, green lang yan. At from green, papalo yan dapat. Papalo yan kung may yun, di ba? Pumapalo. Hindi mo dapat nakababad yung daliri mo dito. Dahil pag nakababad yung daliri mo, pwede mong manipulahin yan. Every time kasi na nagre-restart ang EMF meter, pumapalo talaga yan kasi nagka-calibrate yan. Hindi dapat namamatay yan ng ganyan. Dapat ang hawak mo nga sa EMF, ganyan eh. Hindi yung ano, dito obvious na obvious ka ng uulol eh. Ano ba? Tingnan mo yung ginagawa mo dito. Tingnan niyo yung daliri niya ha. Hindi niya pinipindot ng diretsahan. I-zoom ko ha. Tingnan niyo yung daliri niya. Saan ka pupunta? Dito po ba sa CR? O, pinindot niya. Hindi po, pailawin mo yung EMF Bibitawan niya CR. ng pindot. O, di ba? Uy. Ginagago talaga tayo nito eh. Paano ba yung paggamit niyan, men? Dapat nilalapag mo yan eh. Papakita ko sa iyo yung nangyari sa amin dalawa ni Sir J.M. Balones sa sementeryo ha. Na walang halong manipulasyon. Pero hindi ko sinasabi multo yon. Pero nagre-respond sa amin eh. Isa pa. Hawakan mo uli. Ayaw na? Kanina? Hello? Baka na yan. Ay, pero salamat ha. Salamat doon sa ano. Ilang beses niya akong pinagbigyan kanina eh. Ikaw ba yon yung ano? Yung babaeng nakit? Oh, diba? Siya yun. Nagre-response siya nang hindi mo hinahawakan. Kaya dito, obvious na obvious kami eh. Kahit di sa ano, yung pumunta kami sa anong lugar yon, yung sa Cavite. Yung resort sa Cavite. Saan ba yan? Si Pinoy Soldier din na nagtanong niyan eh. Pang-confirm lang. Oh, thank you. Pang-confirm kasi nung una sumagot siya. Tapos then nung sa susunod pang-confirm lang sumagot din. Amo. Oy! Very good. Thank you po. Thank you. Last. Pang-confirm lang. Oh, thank you. Diba? Thank you. Pumapalo siya pag tinatanong. Pero hindi ko sabihin multo yun ha. Yung timing lang kasi maganda. Diba? Pero ito min kasi obvious na minamanipula mo to. Ito yung video na yan. Diba? Pinipindot mo eh. Hindi dapat namamatay yan. Dapat steady lang. From green lang dapat yan. From green na ganito. Diba? Yan. Pag tinanong mo yan. Hindi, kaya pumapalo yan dito yan sa, sa microphone eh. Pero halimbawa kung mag-ano ka, dapat green lang yan. Hindi mamamatay dapat yan. Green lang yan. Tapos saka siya papalo. Nasa ba yung cellphone ko? Dito sa computer, ayan o, lakas sa computer. 'Di ba? Ang ginagawa niya kasi, slight niyang pinipindot na hindi naman yan o, mawala. Oh. Biglang bibitawan niya. Andito ka ba? Papaluin mo to kung nandito ka. Oh, papalo nga naman kasi nga pinipindot niya lang. 'Di ba, Bims? Ano pang aasahan namin dito sa mo? Pati yung expression ni Jess Clint na OMG, kuhang-kuha mo men eh. 'Di ba? Kuhang-kuha mo yung expression, pati pa ba naman yun kinopya mo? Ano ba? OMG. Ginigilabutan ako guys. Oh, malakas. Matagal na panahon ka na po bang na-trap dito?
Parang may mga footstep po ako naririnig. Ikaw po ba yun? Oh, Ginagago yung mga tao. Nakaganyan, no? Sabi ganun ni... Nandito ka ba? OMG! Talaga? OMG! Ginagago yung mga tao. Anyway, yan lang po muna ang ating mapag-usapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Mamayang 12 midnight, resume ulit doon sa Flashlight Manila Special. Yun lang, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.